So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, meron itong pamagat na kulong si Amy, question mark, PBBM ginulat si Amy Marcos, dawit sa mga Duterte, nanyanig ang Senado, kakapasok lang. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusgano. So, bago natin simulan, Boss Polita TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. So mga kanoise, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito. Kulong si Amy, PBBM ginulat si Amy Marcos. Dawit sa mga Duterte, nayanig ang Senado, kakapasok. So, kayo na rin din bahalang humusga. No? So, again, Boss Polita TV, Pilipinoise, Senate of the Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita, grabe PBBM ginulat si Amy, dawit sa mga Duterte, naiyak si VP Sara, kulong si Amy Marcos. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinahiya ng mga kaalyado ni PBBM si Senator Amy matapos sabihin gagamitin lang daw ng kapatid niya ang 2026 budget para mai-impeach si Vice President VP Sara, pero walang gustong kumampi sa sinasabi niya sa Senado. Grabe PBBM ginulat si Amy, dawit sa mga Duterte, naiyak si Grabe, intriga na naman. Diyos ko, di talaga sila nauubusan, ano? VP Sara, kulong si Amy Marcos. Tara panoorin natin to. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman ang panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Actually, hindi naman yun ano eh. Hindi yun idea eh. Parang ano lang talaga, opinion niya lang na parang pang-intriga lang. 'Di ba? Kasi men, kung sige sabihin na natin kung ano yung nangyayari sa mga Marcos o sa Duterte ngayon, 'di ba? Is siguro yung iba parang personalan na diyan. 'Di ba? Tapos biglang babanatan mo na sa budget ngayon kukunin yung pagpapa-impeach. Eh kahit hindi pa naman ng budget, wala pang budget nung nakaraan, inaano na yan pinapa-impeach na yan 'di ba? Pinigilan nyo lang, nataon lang talaga na ngayon na naman opening of the year, 'di ba? Mema din talaga tong si Manang par. Pero sa tingin niyo wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project. Actually, hindi na nga kailangan ng pondo talaga yan eh, kasi yung mga ebidensya nakatenga na dyan eh. 'Di ba? Anytime kapag isalang na sa ano yan, sa korte yan, sisimulan na yan. 'Di ba? Kapag naano na sa impeachment court yan, sisimulan na agad yan. Ano pang pondong sinasabi nyo dyan? 'Di ba? Matatanggapan natin yung yung claim nila dati na para ma-impeach daw si Bibi Sara, yung mga congressman binibigyan ng mga proyekto ba yun or mga milyon-milyon na budget, pondo. 'Di ba? Pero ngayon, 'di ba, na parang iko-connecta pa rin nila. Na as if naman na yung impeachment na yan hindi talaga magpo-progress kapag walang budget. 'Di ba? Hindi lang naman nag-progress yung impeachment na yan dahil sa pagpipigil nyo eh. Na para bang ayaw nyo talagang makita or masimulan yung impeachment. Bakit? Takot ba kayo? 'Di ba? Takot ba kayo na may umalingasaw doon ng mga katotohanan? Nadadaan sa approval ba ng executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung nadadaan ba yung sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Okay, anyway, so as Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, may basihan po ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos na pagdating daw sa pag-iimbestiga kapag ang pinag-uusapan na ay information or evidence against former Speaker Romualdez at iba pang mas mataas sa kanya, parang yung mga minority pinagbabawalan o pinipigilan? Saan po yun? Sa hearing daw ho ng Blue Ribbon Committee. Sa... Meron bang ganong
observation o may ganun bang policy kayo Hindi nga na nag-meet yung minority at majority. Wala nga kaming mga caucus, di ba? So, paano man sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. Hindi naman siya nakikiusap. Alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nag-meet eh. Ewan ko lang kung personal na tinatawagan ni Senator Ping, isa-isa sila. Pero ako, wala naman ako. Dahil member din ako. Tapos mga ilang kilala ko na nakaupo doon, hindi naman sila tinatawagan. so wala kayong observe na may ganun na nangyayari na napipigilan daw yung minority kapag ang i-discuss na yung mga information or evidence against na nag-link kay Speaker Romualdez o ibang mas mataas? Si Senator Amy ang tanungin niyo. Sabihin niyo, ma'am, sino ba yung mga pinagsabihan? Sino bang nakausap ng mga minority na yan? At sa tingin nyo hindi yung gagawin ni Senator? Ano lang talaga sila, iyakin lang talaga sila kasi hindi sila makapalag. 'Di ba? Na as if naman, men, 'di ba? Ano bang reason talaga? Kung sinasabi ng mga nasa aliado ng Duterte na ina-abuse yung power, 'di ba? Ng mga Marcoses para kontra sa mga Duterte. So ano ba yung reason? 'Di ba? Bakit atat na atat kayo sa posisyon? Para ano, para ma-abuse niyo rin yung power, ganun. 'Di ba? Ewan Or ko. Ping Lacson bilang chairman ng Blue Hindi mo kabisado si Senator Ping, ito suplado yung tao eh. Pero sir, magkakaroon pa ba ng panibagong hearing at sa tingin nyo next hearing dapat tutukan yung Cabral files? That I don't know Yun. kung usapan siguro ng Blue Ribbon kasi may mga nandiyan pa na tinatapos namin. Actually, yung sa itong sa flood BIR. control, magagawin ng committee report. Tapos meron pa yung sa BIR ngayon. So sunod-sunod. I don't know kung anong plano sa Senator Ping. I think magmi-meet kami before the opening ulit na session. Considering na lumabas yung Cabral files, sa tingin nyo may basihan para yun itutukan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Siguro, reviewin siguro, tignan. Kasi sinasabi yung Cabral Files, ang sinasabi ng DPWH, hindi yan official kasi wala naman daw kuan. Ang sinasabi naman ng congressman, hindi, binigay ko ito, nakuha ito. May nagsasabi naman, inisnatch niya raw yun. So, sa korte kasi pag titignan ng korte yung ebidensya, how did you acquire those evidence, di ba? Pero tayo, mga media, meron tayong way of acquiring our evidence, di ba? So for now sir, ngayong bagong Tsaka, yun lang para sa akin din, yung Cabral files, parang sobrang hirap na nun, di ba? Hindi na natin 100% sure kung totoo talaga yun or intact pa yun. Di ba? Kasi, hinawakan ng isang solid DDS, like what the heck, man. taon na magre-resume yung session on January 26. Wala pa hong napag-uusapan kung magkakaroon at kailan ang panibagong hearing ng Blue Ribbon about the flood control anomalies. Very soon yata, immediately after, baka a week after Resumption. this January, baka magkaroon ng kasi minamadali na rin dahil nandyan na yung sa BIR, baka magpatong-patong na. Meron pa itong Cabral Files. Ewan ko kung iimbestigahan namin yung Cabral Files na yan. And then before may answer, so sa tingin nyo din sir, lame duck na daw yung Independent Commission for Infrastructure at dapat na itong i-abolish? Wala pa namang instruction actually, ang Malacanang. Pero kung ako tatanungin mo, di ba yun ang purpose talaga nila? Di ba? Kaya nga nag-file din tayo ng bill na meron talagang komisyon na independent body to investigate mga anomalies na ganito, di ba? Hindi lang ika nga sa DPWH, kundi lahat ng mga government spendings. Sa ngayon ho ako doon na magkaroon ng batas tayo na gano'n. Pero yung ICF, to my understanding, kaya po itinatag ito para mag-imbestiga po dito sa flood control. Eh kung na-file naman po lahat ng kaso na sa ombudsman na po, na sa DOJ, ano pa ho saysay? Okay, may an? Personally nyo, yung Tsaka, hindi gugustuhin, di ba? Hindi gugustuhin ng mga DDS kung yung ICI papakialaman pa nila yung ibang matter. Di ba? For sure, pag-iiyak na naman nila yan. Ang hirap kasi dito sa ICI dahil nga pinag-iinitan sila, maraming mata nakatingin sa kanila. Di ba? Na di natin alam kung may pumipigil, may nananakot sa kanila or whatsoever. Kaya nabubuwag talaga sila. 'Di ba? Kasi sobrang mga mga malalaking tao yung involved sa mga corruption na yan eh. Kung ito todo lang sana ng ICI, 'di ba sinabi dito ni Senator Erwin na tapos na yung sa flood control. Kung ito todo lang nila, like ilagay nila sa bang mga ahensya, DOH, immigration, sa ano pa ba? Basta sobrang daming 'di ba? Mga government na mga agencies, 'di ba? Maraming marami silang makikita for sure. 'Di ba? Solid sana yun eh. Kaso, nabubuwag talaga sila Ewan ko kung dahil ba yan sa pressure or, pinag-iinitan lang talaga sila sa loob. Possible din yun. kay Senator Amy na may mga next week daw kakasuhan ng ilang senador. Tawagan ko si Senator Amy. Ayun. At ibubulong ko sa inyo. Sabihin ko, ito yung mga arestuhin, ito yung mga kakasuhan. Tawagan nyo si Amy. Kasi, si Amy talaga ngayon yung nagiging nila eh. Parang attack dog ng mga DDS. Kasi, wala na si Bato.
Di ba? Robin Padilla, hindi naman marunong makipag-argue yan dyan eh. Di ba? Nagmumukha lang katawa-tawa. So ngayon, ang ginagamit nila na parang taga-atake nila, si Amy Marcos. Yan nga lang, okay lang naman talaga. Okay lang naman talaga magsiwalat ka ng mga katotohanan. Di ba? Kung katotohanan. Pero knowing na, parang intriga or whatsoever na kahit si Senator Erwin di malaman kung saan galing yung mga expose mo. Di ba? Like, men, parehas na parehas pa rin talaga ng estilo nung nasa dahig. Di ba? Like, wala bang bago? Or sadyang yan talaga yung kinakagat ng mga DDS. Yung mga paintriga na mga statement. Kaya ginagawa nyo pa rin up until now. Kahit si Senator Erwin, parang naano na siya ba? Parang na-annoyed na tawagan ko kaya yung si Amy. Saan ba galing yung mga pinagsasabi niya? Dapat dito kay Amy, hindi bigyan ng airtime eh. Pero yun nga lang, may mga kasi tayo sa media na pabor sa mga Duterte. So, gustuhin man natin or hindi, lilitaw at lilitaw talaga yung mga yan. Diba? Lulusot yung mga walang kwentang mga statement, mga pangintriga lang. I promise, i-text ko, tapos text kita. Pati kayo. Eh, sir, has something to do also with ICI. Sir, yun nga, sabi Senator Ivy din, madidisband na siya given that there are only 3 officials remaining, no, marami nang nag-resign. You think dapat na ba siyang i-close o magpatuloy po yung ICI, and if magpapatuloy, dapat bang mag-rehire sila since ang dami nang nalagas? Siguro, kung tatanungin mo, well, executive, pero kung ako, my opinion, kung kumuha sila ng mga additional tao, yung mga nag-resign. Pero ang pagkaintindi talaga namin, lalo na ako, tinatag yan para ikaw mag-imbestiga din sa flood control na ito anomaly, kasi nagmamadali nga din yung executive dati, di ba, na kailangan. So, nakuha naman nila. Tapos kami din, we're winding down kasi bibigay namin sa ICI, sa Ombudsman, yung mga natuklasan namin dito sa Blue Ribbon. So, I believe, kung may mga kailangan pa imbestigan, why not? Di ba? Bakit sige, tumuloy lang kayo? Why don't you do that? That's your mission, di ba? To unearth, to investigate yung mga anomalya dyan sa flood control. Marami pa, ilang billion yung nawala na pondo, di ba? Tsaka hindi pa lahat naman talaga nakakasuhan. So you still see their significance, sir? Yes. Sir, hindi ka ba disappointed? Kasi parang may mga binigay na deadline si Presidente, pati si Ombudsman, Remulla na, di ba, before Christmas, before December 15, meron na mga big fish na mga kasuhan. O understandable na hindi nila na-meet yung deadline. I wish I can answer that. Pero the problem is, hindi ko alam kung ano nangyari. Well, everybody was waiting, di ba? Yung announcement ng Pangulo, announcement ng Ombudsman. Siguro, meron lang silang tinatapos kasi, di ba, after all, the President said, kailangan airtight daw yung mga kaso para ika nga hindi basta-basta ma-dismiss. And I think that's the reason why, kaya nagkaroon ng delay siguro, kailangan nila talaga ng mga airtight ng mga kaso, ng mga ebidensya. So sir, conforme kayo Dapat dun sa lang. mga nagpaplano na Yan dapat, airtight. So, ang tanong naman ito, bakit if ever ba may mapakulong yung presidente ng senador this February 2026 or March or May or August is hindi na counted yun kasi hindi pasok doon sa December. 'Di ba? Na parang sinabi niya. Men, pasok pa rin yun. Pasok pa rin yun. Meron pa rin napakulong. And then yun nga, siguro nadala na din sila sa nangyari nung kay VP Sara na akala sobrang smooth na kasi sobrang dali, minadali, di ba? Like atat na yun na sana yun, ibaba nga na sana. Kaso nagkamali sila. Di ba? So yan yung ginagawa nila ngayon namin. Kung gusto ko talaga, di ba, na mag-iwan ng ligasiya dito, papatunayan ko sa taong bayan na to, di ba, na merong Marcos na magpapakulong ng senador, congressman, or whatsoever. Di ba? Yun lang, wala na panalo na tayong lahat Di ba? questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito sa Presidente. Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Pero sir, what should be done? Kasi kaya daw marami nag-resign, kulang sa pondo, abono pa daw yung ibang officials sa ICI. That I don't know. I mean, it's under the executive department. Mahirap naman pakimasukan yan. Mahirap naman manduhan ng Pangulo at sabihin na ponduhan mo yan or what have you. Baka naman talagang there's something else. Sir, about your proposed bill na ibalik o ibaba na sa 10% yung value-added tax. Ibig sabihin, yung IVAT, i-abolish na. Hindi naman. Ano? What I'm just saying is bawasan lang po natin. Malaki na rin ho yun, 2% na yun. Kasi actually, tayo lang po yan, saka Indonesia may pinakamataas na VAT. Third world na nga po tayo, tapos papakataas pa ho. So, hirap yung taong bayan. Di ba? Di ba? Okay lang sana kung mataas ang VAT tapos ginagamit ng maayos yung pondo. May nakikita tayong progress. Wala tayong problema dun, par. Di ba? Kasi yun nga, nakasanayan na natin yung 12% na yan. Pero kung yung kukurakutin lang like men, mapapaisip ka rin talaga. Now nga, no? Babaan na lang yan. Di ba?
So suggestion ko baka pwede naman bawasan natin. Pero isang salient point ng batas natin, ng bill natin is pag nakita ng presidente talaga hindi kaya, pwede niya ibalik ulit. Diba? I-suspend muna yung 10%, yung ibalik sa 12%. Yun ang punto natin. Pero nakausap kami ni Secretary Go, ang sinasabi ni Secretary Go, sabi niya siguro, Sen, magandang gawin natin dyan. So pwede yata yan, pero kailangan natin magbawas tayo ng mga expenses natin. Sabi ko, which part of the expenses? Anong kuan? The infrastructure, security? Sabi niya, depende sa executive yan kung ano. Kaya nga gusto ko sana, pag-usapan nun namin sa Senate ito, ano ba, kung babawasan natin itong 2% na ito, ano ang gagawin nun natin? Paano natin? Kasi sabi ng Secretary Ralph Recto, ngayon pa lang nga, 12% utang na tayo ng utang. Kaya nga gagawin natin. Tama. Ano ang gagawin natin pag binawasan natin para Yan din yung naisip ko, na dahil sa utang din talaga, na malaki pa nga yung utang ng Pilipinas. Tapos ganyan pa. So, yeah. luwag-luwag naman ang taong bayan dahil naghihikahos na, hindi nakakayanin, di ba? So magkano ba yung magiging foregone revenue kapag ibinaba from 12 to 10% ang VAT? Actually, May estimate kayo? may computations kami, but we just have to look into that. Pero doon sa, medyo malaki-laki yun. Parang sabi sa isang family daw, parang mga 7,000 na save ng isang family sa VAT. Pero yung sinasabi niyo ba, kung masisave, lalakas naman yung purchasing power ng bawat pamilya, babalik din yun sa government, di ba sir? Dahil mamimili sila ng mga Yun ang nakikita Na may namin. VAT din. Yun ang nakikita namin. That's what I am saying. Pero sinasabi naman ng mga economists natin, economic experts natin, hindi kasi pag binawasan mo yan, income na yan, guaranteed na income yan. Pag tinanggalan mo yan, liliit na naman yung income natin. Then, marami tayong deficit na naman sa tax target natin. Pero sabi naman ni Secretary ng Finance, siguro, Sen, kaya gusto nating pag-usapan ito sa Senate. We filed that bill, di ba? May hearing tayo. What can we do? Kasi yung sigaw ng taong bayan, bayad kami ng bayad ng tax kung saan napupunta yung pera namin, useless, di ba? Huwag na tayo magbayad ng tax, di ba? Sinasabi. Sa tayo naman, hindi imposible yun. Hindi tayo magsusurvive. Bawasan natin para magkaroon naman ng reprieve yung mga tao. Sige, hindi na natin maibabalik yung nanakaw sa kanila. At least dito naman siguro, bawasan na lang natin yung tax na binabayad nila para magkaroon sila ng reprieve. Alam naman natin wala mga refund. Sa Estados Unidos, may mga refund yung mga tao. Dito sa atin, na-refundan ka na ba? Yung sobrang tax na binayad mo, wala. Di mo naman nararamdaman. Sir, yung bang sa IVAT, walang sunset provision? Kasi ginamit lang yun dahil during the time meron tayong financial crisis, di ba? Kaya ginawang from 10 to 12. Yeah, yun ang- Walang sunset provision doon. I'm not so ngayon, sure. I have to look into that still. I'm still new. Titignan ho namin. We will research that kung meron. Pero palagay ko, parang wala. Dahil tuloy-tuloy. So may chance. Marami tayong mga batas, Miss Ellie, na ginawa kasi nagmamadali, parang panakip butas. Unfortunately, nangyayari ho ito. Hindi ko na babanggitin. Marami may mga sa social. Kagaya po yung sa kuan, 4-piece na yan. Kasi marami naghihikaos talaga na taong bayan under Gloria administration. Kaya itinatag yung 4-piece na yan. Nako. Dapat pansamantala lang yan. Pero ngayon, na-institutionalize na yung 4-piece na yan. So, yun yung sinasabi ko. Marami Kaya nga yan din yung problema talaga kasi may mga talaga tayo. 'Di ba? Nakikita na yung sa 4-piece kahit na nakaahon naman na. Hindi ko nila lahat kasi nirerespeto ko pa rin naman or no comment ako doon sa mga talaga. Yung mga deserving talaga bigyan ng 4-piece. 'Di ba? Like yung naghihikaos talaga. Problema kasi dito sometimes nagiging palakasan siya. 'Di ba? Sa kung sino yung sino yung malakas doon sa tagalista kahit na hindi naman na talaga siya karapat dapat na tumanggap is tumatanggap pa rin. Yung iba na medyo nakakaluwag-luwag na hindi tinatanggal or hindi na-update. 'Di ba? So maraming ganyan. 'Di ba? So yeah, I think isa 'yan sa problema talaga. Dapat nilang baguhin or usisain. Kapag ganyan talaga, kapag ganyan dinaan yan sa kunyari mga hearing na naman, maraming malalagot diyan pre. 'Di ba? Ang nakakalungkot pa diyan, what if, 'di ba? From kataas-taasan, binawasan na 'yan. 'Di ba? Di natin alam. batas. Isa pang batas, yung sa all the regulation law. Di ba? Na pababaan, kasi magpapababaan yung mga kumpanya ng langis. Ano nangyari? Nagpataasan to yung mga kumpanya ng langis, di ba? Ng presyo ng langis. Mga kawawa ang taong bayan. It's always the people, yung taong bayan ang kawawa. So sir, sa tingin nyo, considering yung communication nyo sa mga economic manager na Malacanang, may chance kaya na ma-approve at hindi ibito ni Presidente sakaling ma-aprobahan sa Congress itong yung panukalang batas na ibaba? Yung mga Secretary ng Finance, representative ng Pangulo yun. So kailangan siguro pag nag-hearing sa kan, mabibigyan niyan tayo ng idea kung ano ba talaga. Anyway, sir, bukas ay pista ng Nazareno. I heard, deboto ba kayo ng... For the past 18 years. So, umaakyat ho kayo dun sa... Hindi na ako tayo aakyat, mahirap naman yun. Baka masagasaan tayo, mahulog. Dati nung reporter pa lang ako, Aido. Ngayon, sasama na lang tayo sa posisyon. Sir, ba't naging deboto kayo ng Black Nazarene? Meron bang something sa buhay nyo na... I have a daughter who was 3 years old before and she's 21 now. May Hirschsprung disease. Nahihirapan siya, yung bowel movement niya. She was 3 years old. Makita lang nila, iyak ng iyak. So what I did was I went to somebody told me na pumunta ka sa Nazareno kasi may mga miracles dyan. So I did. I went there and I said like,
pagpagalingin mo itong anak ko, I will be a devotee. So the day before ng surgery niya, winiwil na siya doon sa surgery room, nakita nung doktor yung surgeon, yung isang fellow niya or kaklase niya yata from another hospital. Sabi nung kasi to, Hirschsprung. O ilang taon, 3 years old, sabi ganun. Sabi doktor, ba't kailangan operahan? Kasi nga, hindi, na-outgrown niya yan eh. Kasi Hirschsprung pala, yung doble yung loop ng bituka mo. Kaya matagal mag-move ng bawel. Kasi may Hindi maliit at kaya- malaki. may extra na loop. Eh, sabi ng doktor na dumaan, hindi, kasi lalakihan yan eh. Pag lumaki na, Lalaki i-stretch din niya. siya. Hindi naman yung dodoble na naman yung loop. I-stretch So, lang. hindi natuloy yung surgery. Hindi na natuloy. Yan, okay naman na yung bata after so many years. So, parang answered prayer. Answered prayer talaga. So, solid naman talaga. Yung faith natin is, ano naman yan, sa atin na yan. Kung hindi maintindihan ng iba, bahala sila, no? So, yung mga ano lang naman yung mga nakakaranas lang talaga ng some kind miracles or, blessings or, answered prayer from God, yung makaka-relate dyan. Yung iba, syempre, yung bansa natin is, napakaraming relihiyon. I mean, sa buong mundo, sobrang daming religion. So, maraming hindi magkaka-relate or whatsoever. Pero, kung dyan talaga kayo tinutulak ng mga puso nyo, pagpatuloy nyo lang. Diba? So, yeah. That's it. So, again, ang video to is Malaki Boss Bulita TV and also courtesy na rin sa Senate of the Philippines, Senator Erwin Tulfo, and then, yeah, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe, bago nyo iwan yung YouTube channel natin. So, kita nyo naman yun par. Balik tayo doon sa parang pangiintriga ni Manang Amy na as usual. Ganun pa rin. 2026 na ganun pa rin. Pangiintriga pa rin. 'Di ba na ewan ko talaga. Yung reaction natin last time about dun sa West Philippine Sea, nandun pa rin. Nakakainis pa rin. 'Di ba? Ang problema kasi sa mga taong to Paris, parang mag-against sila kapag ka natatamaan yung God ba nila yan or amo nila na mga Duterte. Yan lang yung nakakalungkot kasi, president, senators sila na supposed to be. Taong bayan yung pagsisilbihan nila. Pero, yeah, lantaran yung pagiging loyal nila sa mga politicians din. Na kung tutuusin, politicians sila tapos sumasamba sila sa politicians. Hindi literal na sumasamba. Ano sila ba? Parang bowed down sila sa mga politicians. Huwag yung itanggi yan. Nasa bibig pa mismo ng galing ni Robin Padilla. Kahit sunugin mo daw siya, mangangamoy Duterte siya. So, di ba? Tawa yung mga DDS. Kaya yun, gusto nila maging vice president, ang gagara ng mga utak, di ba? So, yeah, yung sa yung sa impeachment daw na pinopondohan. Na kung tutuusin par, kahit hindi tayo mag-budget ngayon, for sure naman na lulusot talaga yung impeachment na yan. Hindi lang natin alam kung may kinakatakot pa sila, knowing na syempre this 2026 medyo rough talaga yung pagdadaanan nila kasi wala na si Bato. 'Di ba? Nagtatago na si Bato. Ewan ko lang kung makakount pa yung statement ni Bato kung if ever kahit absent siya, tatanggapin ba nila sa Zoom yan or sa video call Pero I think dapat hindi. Tapos si Bongo, di natin alam. Anytime this 2026 daw, pwede nang labasan ng warrant yan. 'Di ba? So 2 down. Alam niyo naman yung yung reason kung bakit inudlot yung fourth week ng Feb 2025. Kasi kulang sila sa bilang. 'Di ba? Takot sila na malamangan sa bilang. Then, yun nga, after election na, kasi nagdagumpay sila doon sa fourth week So, after election na, syempre, confident na sila na matitenga nila yung or nila yung impeachment. And then, nagtagumpay nga sila. So, ngayon, expected na nila yan na babalikan talaga sila sa 2026. Actually, expected na nila yan na babalikan sila sa 2026 noong 2025 pa lang. Ang pinagkaiba kasi ngayon, 'di ba? May senador sila na out of the 'di ba? Nawala sa eksena kasi wala nagtatago 'Di ba? So siguro yan yung isa sa reason kung bakit na naman sila ngayon pa lang Enero pa lang is tinatrabaho na talaga nila. Pinapakita na talaga nila sa sa taong bayan na kesyo ganyan may mga pondo. 'Di ba? Kung totoo man yan or hindi, 'di ba? Mangyayari talaga yung impeachment na yan. Gugustuhin nyo man or hindi. Kasi hindi lang naman yung admin yung may kursonada sa impeachment na yan Pati yung pinks, pati yung nasa gitna,
pati yung taong bayan. Di ba? Sobrang daming kursunada sa impeachment na yan kasi harap-harapan yan eh. May magic ba na porket, malakas ka na politician dati is hindi ka na din pwedeng panagutin. So, siguro, yan yung reason, kung bakit triggered sila. So, anyways, kayo nang masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.